Ito ang Buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang unang kabanata ng Lukas. Basahin natin. Pasimula. Kagalang-galang na Theophilus. Marami na ang sumulat tungkol sa mga nangyari rito sa atin. Isinulat nila ang tungkol kay Jesus na isinalaysay din sa amin ng mga taong nangaral ng salita ng Diyos at nakasaksi mismo sa mga pangyayari mula pa noong una. Pagkatapos kong suriing mabuti ang lahat ng ito mula sa simula, minabuti kong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa iyo, upang lubusan mong matiyak na totoo ang mga aral na itinuro sa iyo. Ang aklat ng Lukas ay isang salaysay na ginawa upang matiyak kung totoo nga ang mga itinuro sa isang taong nagngangalang Theophilus. Marami ang nagsasabi na ang aklat ng Lukas ay mas akma para sa mga hindi Hudyo na tulad natin, dahil si Theophilus ay isa ring hindi Hudyo. Hindi gaano gumamit si Lukas ng mga pag-uugnay sa kasaysayan at paniniwala ng mga Hudyo. Para sa ating pag-aaral, hindi na siguro mahalaga kung sino si Theophilus sa kasaysayan. Ngunit ang salaysay na ito ay tiyak na makakatulong sa atin sa kasalukuyan para mas makilala natin si Jesus at malaman ang kanyang buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay dito sa lupa. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, tularan natin si Theophilus na naghanap ng paraan para masiguro kung tama nga ba ang kanyang mga narinig at natutunan. Sa mundo ngayon, laganap na ang iba't ibang pananaw at kaisipan na pawa namang kasinungalingan. Kaya kailangan tayong matutong mangilatis nang sa ganoon ay hindi tayo malinlang ng mga maling paniniwala. Basahin natin. Nagpakita ang anghel kay Zacarias. Noong si Herodes ang hari sa Judea, may isang pari na ang pangalan ay Zacarias na kabilang sa grupo ng mga pari na tinatawag na grupo ni Abijah. Ang asawa niya ay si Elizabeth na kabilang din sa angkan ni Aaron. Silang dalawa ay kapwa matuwid sa harap ng Diyos. Maingat nilang sinusunod ang lahat ng utos at mga tungtunin ng Panginoon. Wala silang anak dahil baog si Elizabeth at matanda na silang pareho. Isang araw, ang grupo ni Zacarias ang nakatalagang maglingkod sa templo ng Panginoon. At katulad ng nakaugalian nila bilang mga pari, nagpalabunutan sila at si Zacarias ang nabunot. Kaya siya ang pumasok sa loob ng templo para magsunog ng insenso sa altar. Habang nagsusunog siya roon ng insenso, maraming tao ang nananalangin sa labas. Biglang nagpakita si Zacarias, ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo ang anghel sa bandang kanan ng altar na pinagsusunugan ng insenso. Nabagabag at natakot si Zacarias nang makita niya ang anghel. Pero sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Magkakaanak ng isang lalaki ang asawa mong si Elizabeth at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Matutuwa kayo at magiging maligaya dahil sa kanya. At marami ang magagalak sa pagsilang niya dahil magiging dakila siya sa harap ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lang ng kanyang ina, ay sasakanya na ang banal na espiritu. Maraming Israelita ang panunumbalikin niya sa Panginoon na kanilang Diyos.
Mauuna siya sa Panginoon upang ihanda ang mga tao sa pagdating ng Panginoon. Gagawin niya ito sa tulong ng banal na espiritu at sa pamamagitan ng kapangyarihang katulad ng kay Elias noon. Tuturuan niya ang mga magulang na mahalin ang kanilang mga anak at ibabalik niya sa matuwid na pag-iisip ang mga taong masuwayin sa Diyos. Nang panahon na iyon, may 400 taon na walang naging propeta sa Israel. Ang huling propeta ng Israel ay si Malakay, na sumulat ng huling aklat ng lumang tipan. Hindi nakakarinig ang mga Hudyo ng mga pasabi mula sa Diyos sa loob ng mahabang panahon. Sa ating nabasa, ang anak ni Zacarias ang magiging propeta ng Diyos Ama. Tuturuan niya ang mga tao sa matuwid na pamumuhay at siya ay naatasang maghanda ng daan sa pagdating ng ipinangakong Mesayas ng Diyos. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, mayroon ding mga inatas sa atin bilang mga tagasunod ni Jesus. Sinabi ni Jesus na mahalin natin ang Diyos Ama ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong kalakasan. Sinabi rin ni Jesus na mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal niya sa atin. Sinabi ni Jesus bago siya pumasalangit na ipamahagi natin ang magandang balita sa buong mundo. Nawa ay pagsikapan nating sumunod sa mga inata sa atin ni Jesus. Basahin natin. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano po mangyayari ang mga sinabi niyo? Matanda na ako at ganoon din ang asawa ko." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Siya ang nagsugo sa akin para sabihin sa iyo ang magandang balitang ito. Ngunit dahil hindi ka naniwala sa sinabi ko, magiging pipi ka. Hindi ka makakapagsalita hanggat hindi natutupad ang sinabi ko sa iyo. Sapagkat tiyak na mangyayari ang sinabi ko pagdating ng panahong itinakda ng Diyos." Samantala, hinihintay ng mga tao ang paglabas ni Zacarias. Nagtataka sila kung bakit nagtagal siya sa loob ng templo. Nang lumabas siya, hindi na siya makapagsalita at sumesenyas na lang siya. Kaya inisip nila na may nakita siyang pangitain sa loob ng templo. At mula noon, naging pipi na siya. Nag-alinlangan si Zacarias. At katulad natin, di natin alam kung paano ito magagawa ng Diyos. Ito ay nagpapakita lamang ng kahinaan ng ating pananampalataya at maliit na pagtingin sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ngayon, di siya makakapagsalita hanggang sa maisilang ang kanyang anak. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, gaano kadalas nangyayari na mayroon tayong pag-aalinlangan na hindi kaya ng Diyos ibigay ang ating hinihiling? Masyado kasi tayong makamundo, kaya naman iniisip natin na may limitasyon ang kapangyarihan ng Diyos. Napakadali nating makalimutan na nilikha ng Diyos ang langit at lupa sa pamamagitan ng kanyang salita lamang. At ang pagbubuntis ng isang baog at matandang babae ay napakaliit na bagay lamang sa makapangyarihang Diyos. Sa ating buhay, may mga mabibigat na problema tayong pagdaraanan. Maaaring paukol ito sa relasyon natin sa ating mga mahal sa buhay. Maaari naman na mga problema sa ating kabuhayan. Maaari din na may malubha tayong karamdaman. At kung minsan pa, ay naiipit tayo sa mahirap na sitwasyon sa ating buhay. Kapatid, ipanalangin natin ito sa Diyos Ama.
Tulad ni Zacarias, ipinalangin niyang magkaanak silang mag-asawa. Ngunit di ito agad ibinigay sa kanya hanggang sa naging matanda na silang pareho. Kalaunan, dininig naman ito ng Diyos at nabiyayaan sila. Huwag nating isipin ang anumang bagay ay hindi kayang ibigay ng Diyos. Maaari lamang hindi pa napapanahon na ibigay sa atin ang ating hinihiling. Kapatid, patuloy tayong manalig sa Diyos at patuloy tayong matutong mag-antay sa Kanya. Basahin natin. Nang matapos na ang panahon ng kanyang paglilingkod, umuwi na si Zacarias. Hindi nagtagal, nagbuntis si Elizabeth at sa loob ng 5 buwan ay hindi siya umalis ng bahay. Sinabi niya, "Napakabuti ng Panginoon. Inalis niya ang kahihiyan ko sa mga tao bilang isang baog." Kapatid, huwag nating kakalimutang magpasalamat sa lahat ng mga biyayang ating natatanggap. Tandaan natin, kapatid, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng biyaya sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Tama ang sabi ni Elizabeth, na totoong napakabuti ng Panginoon. Basahin natin. Nagpakita kay Maria ang anghel. Nang ika-6 na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth, inutusan ng Diyos ang anghel na si Gabriel na pumunta sa nayon ng Nazaret sa Galilea. Pinapunta siya sa isang birhen na ang pangalan ay Maria. Nakatakda ng ikasal si Maria kay Jose na mula sa lahi ni Haring David. Sinabi ni Gabriel kay Maria, "Matuwa ka, Maria, ikaw na pinagpala ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon." Nabagabag si Maria sa sinabi ng anghel. Inisip niyang mabuti kung ano ang ibig sabihin noon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, dahil pinagpala ka ng Diyos. Magbubuntis ka at manganganak ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng ninuno niyang si David. Maghahari siya sa mga lahi ni Jacob magpakailanman. Ang paghahari niya ay walang katapusan." Ang pagpapaalam ng anghel na si Gabriel kay Maria ay ang kasatuparan ng nakatakdang pagdating ng Mesayas ng Diyos. Ito ay tumutukoy sa haring magtutubos sa Israel na isinulat ng mga propeta ng nakaraan. Katulad ng pag-aantay ng mga Hudyo sa kanilang tagapagligtas at hari, tayo ring mga hindi Hudyo ay nag-aantay rin. Alam nating mahirap ang buhay sa makasalanang mundong ito at lahat tayo ay naghahanap ng lunas, ng pag-asa na matatanggal ang lahat ng hirap na ito na ating nararanasan. Ito ang magandang balita na siya namang inaantay ng marami. At dahil ang Diyos ay tapat, tinupad niya ang kanyang pangako sa kanyang lahi dito sa mundo. Kung marami ang naiinip, tandaan lamang natin ang kasabihan, sa Diyos, ang isang araw ay parang 1,000 taon at ang 1,000 taon ay parang isang araw lamang. Wala sa atin ang panahon kung kailan ito mangyayari at sa atin ay matutong magantay at patuloy na manalig. At dito, dumating na ang panahon kung kailan tutubusin ng Diyos ang buong mundo. Kung ano ang itinakda ng Diyos, ang siyang mangyayari. Basahin natin.
Nagtanong si Maria sa anghel, "Paano po ito mangyayari gayong dalaga pa ako?" Sumagot ang anghel, "Sa iyo ang banal na espiritu at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Kaya ang banal na sanggol na ipapanganak mo ay tatawaging anak ng Diyos. Maging ang kamag-anak mong si Elizabeth ay buntis din sa kabila ng kanyang katandaan. Alam ng lahat na baog siya, pero 6 na buwan na siyang buntis ngayon, sapagkat walang imposible sa Diyos." Sumagot si Maria, "Alipin po ako ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang mga sinabi ninyo." At iniwan siya ng anghel. Si Zacarias at si Maria ay parehong nagtanong kung paano mangyayari ang sinasabi sa kanila. Ngunit tularan natin ang pag-iisip ni Maria. Lahat naman tayo ay totoo namang alipin ng Diyos, at ang sinabi ng anghel ay buong puso niyang tinanggap, sapagkat ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay siya namang karapat-dapat gawin. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, kailangan natin makita na ang ating buhay sa mundo ay para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Madalas kasi nakakalimutan natin na tayo ay nilikha ng Diyos. Aaminin ko, kapatid, na kadalasan ako ay nabubuhay para sa aking sarili lamang. Kung ano ang aking kagustuhan ang siyang sinusunod ko, at namumuhay ng salungat sa kalooban ng Diyos. Kailangan kong baguhin ang aking pamumuhay. Kailangan kong magsisi at talikuran ang aking mga kasalanan. Ikaw, kapatid, ganito rin ba ang iyong pamumuhay? Kailangan nating tingnan ang ating sarili at alamin kung tayo ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kasalanan ang naglayo sa atin sa Diyos, at ito ang ating dapat gawin para ihanda ang ating sarili sa pagdating ng kanyang Mesayas. Basahin natin ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Hindi nagtagal, nag-ayos si Maria at dali-daling pumunta sa isang bayan sa kabundukan ng Judea kung saan nakatira si Zacarias. Pagdating niya sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, naramdaman niyang gumalaw ng malakas ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Napuspos ng banal na espiritu si Elizabeth at malakas niyang sinabi, "Higit kang pinagpala ng Diyos sa lahat ng babae, at pinagpala rin niya ang magiging anak mo. Isang malaking karangalan na dalawin ako ng ina ng aking Panginoon. Nang marinig ko ang pagbati mo sa akin, gumalaw ng malakas sa tuwa ang sanggol sa sinapupunan ko. Mapalad ka dahil naniwala kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon." Basahin natin ang awit ni Maria. At sinabi ni Maria, "Buong puso kong pinupuri ang Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat inalala niya ako na kanyang abang lingkod. Mula ngayon ay ituturing akong mapalad ng lahat ng henerasyon, dahil sa dakilang mga bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihang Diyos. Banal siya. Pinaawaan niya ang mga taong may takot sa kanya sa bawat henerasyon. Ipinakita niya ang dakila niyang mga gawa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Itinaboy niya ang mga taong mataas ang tingin sa sarili
Ibinagsak niya ang mga makapangyarihang hari mula sa kanilang mga trono at itinaas niya ang mga nasa mababang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, ngunit pinaalis niya ng walang dala ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang Israel na kanyang lingkod, sapagkat hindi niya kinalimutan ang kanyang ipinangako sa ating mga ninuno, kay Abraham at sa kanyang lahi. Nakaaawaan niya sila magpakailanman. At nakitira si Maria kina Elizabeth ng mga 3 buwan bago siya umuwi. Mababasa natin ang awit ni Maria na nagbibigay sa atin ng puso ng Diyos. Ang pagdating ni Jesus sa mundo ang siyang mag-aalis ng kasalanan at magbibigay ng kaligtasan sa mundo. Si Jesus ang magtatama ng lahat ng mali na nangyayari sa atin sa mundo. Si Jesus ang magdadala ng kapatawaran, kaligtasan at katarungan sa buong sanlibutan. Para sa ating mga naniniwala, lubos-lubos na kagalakan ang dapat nating maramdaman sa pagdating ng Mesiyas ng Diyos. Sa mundo nating ito, hindi natin makita ang katarungan. Ngayon, ang mga gumagawa ng kasamaan ay makakatanggap ng tamang paghahatol, at ang mga gumagawa naman ng mabuti ay mabibigyan ng lunas. Ang mga mapagmataas ay ibababa, at ang mga mapagkumbaba ay itataas. Lahat ng ito ay gagawin ng Mesiyas ng Diyos na siyang maghahari magpakailanman. Ito ang pag-asa nating mga naniniwala na pinanghahawakan natin ngayon. Basahin natin ang pagsilang kay Juan na tagapagbautismo. Dumating na ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagsilang siya ng isang lalaki. Nabalitaan ng mga kapitbahay at mga kamag-anak niya kung paano siya pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang 8 araw na ang sanggol, dumalo ang mga kapitbahay at mga kamag-anak sa pagtutuli sa kanya. Sakarias sana ang ipapangalan nila sa bata dahil yun din ang pangalan ng kanyang ama. Pero sinabi ni Elizabeth, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Sumagot ang mga tao, pero wala namang may ganyang pangalan sa pamilya ninyo. Lubos-lubos ang galak ni Elizabeth sa pagsilang ng kanyang anak na si Juan. Hindi siya nakalimot sa pagpapasalamat sa Diyos sa biyayang ibinigay sa kanilang mag-asawa. At nang panahon na upang pangalanan ng sanggol, hindi rin sila nakalimot at sumunod sa ibinilin ng anghel. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, ang mga kautusan sa atin ng Diyos ay dapat lamang nating sundin. Sa halimbawa dito, kaugalian ng mga Hudyo na pangalanan ng mga sanggol sa isa sa kanilang mga ninuno, na salungat naman sa ibinilin ng anghel. Sa pananaw ng ilan, maliit na bagay lamang ito at maaari na sigurong hindi sundin. Ngunit bilang mga sumusunod sa Diyos, tumalima ang mag-asawa at ibinigay ang pangalan na Juan. Madali para sa atin na ibaliwala ang mga maliliit na utos at sasabihin na lamang na susunod naman tayo sa mas mabibigat na kautusan. Kapatid, isipin natin palagi na kung tayo ay di nakakasunod sa madadali at maliliit na utos, di rin tayo makakasunod sa mga mabibigat na utos ng Diyos. Basahin natin. Kaya tinanong nila ang ama sa pamamagitan ng senyas kung ano ang gusto niyang ipangalan sa sanggol. Sumenyas siya na bigyan siya ng masusulatan.
Pagkatapos ay isinulat niya, Juan ang ipapangalan sa kanya. Nagtaka silang lahat. Noon din ay nakapagsalita na si Zacarias at nagpuri sa Diyos. Nangilabot ang lahat ng kapitbahay nila at naging usap-usapan sa buong kabundukan ng Judea ang pangyayaring iyon. Ang lahat ng nakabalita ay nag-isip at nagtanong, magiging ano kaya ang batang ito kapag lumaki na siya? Sapagkat malinaw na sumasa kanya ang Panginoon. Sa loob ng 9 na pagbubuntis ni Elizabeth, hindi natin alam kung ano ang naiisip ng piping si Zacarias. Ngunit nang nakapagsalita na siya, puro pagpupuri sa Diyos ang kanyang naging bukang bibig. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, dumadaan din tayo sa panahon na pinagbabayaran natin ang ating mga kasalanan. Ganito ang pinagdadaanan ni Zacarias sa panahon ng kanyang pagkapipi. Ito ang panahon na ibinigay sa kanya na mapag-isipan ang kanyang nagawa. Para sa atin, ito rin ang panahon para makita natin na walang kahihinat ng maganda ang maling pamumuhay. Habang tumatanda tayo, natututo tayong maitago ang ating mga kasalanan. Pero isang katotohanan, kapatid, walang tinatago na hindi rin nalalaman ng lahat. Ang nakakalungkot, kapag nalaman na ng lahat, kadalasan nga tayo pa ang nagmamataas. Ginagawan natin ng maling katwiran para maging tama ang ating ginawang mali. Minsan pa nga di tayo marunong umamin na tayo ang nagkamali. Nakakalungkot man aminin, kapatid, ngunit ako mismo ay ganito rin ang ginagawa. Ikaw, kapatid, ganito rin ba ang iyong ginagawa? Umiwas tayo sa ganitong pag-uugali, kapatid. Ito ang mga panahon na aaminin natin na tayo ay nagkamali at kailangan nating baguhin ang ating pamumuhay. Ang kalooban ng Diyos ay magbagong buhay tayong lahat ng mga makasalanan. Tandaan natin, kapatid, ang pagkakataong ito ay ibinibigay sa atin habang andito pa tayo sa lupa. Huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. Nang sa ganoon ay magkaroon tayong lahat ng kaligtasan sa ating mga kasalanan. Basahin natin ang pahayag ni Zacarias. Napuspos ng banal na espiritu ang ama ni Juan na si Zacarias at kanyang ipinahayag. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat inalala niya at tinubos ang kanyang bayan. Sinugo niya sa atin ang makapangyarihang tagapagligtas mula sa angkan ng lingkod niyang si David. Ito'y ayon sa ipinangako niya noon pang unang panahon sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta. Ipinangako niya na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa lahat ng napopuot sa atin. Kaaawaan niya ang ating mga ninuno at tutuparin ang banal niyang kasunduan sa kanila na ipinangako niya sa ninuno nating si Abraham. Ang pahayag ni Zacarias ay nagpapakita ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Sa loob ng mahabang panahon, hindi nakalimot ang Panginoon at tinupad niya ang pangakong tagapagligtas na siya namang inaantay ng mga Hudyo. Ituloy natin ang pagbabasa. Ayon nga sa kanyang kasunduan, ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway upang makapaglingkod tayo sa kanya ng walang takot at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo ay nabubuhay. Sinabi naman ni Zacarias sa anak niya, ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasang Diyos.
dahil mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang mga tao sa kanyang pagdating. Ituturo mo sa mga mamamayan niya kung paano sila maliligtas sa pamamagitan ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, dahil maawain at mapagmahal ang ating Diyos. Tulad ng pagsikat ng araw, ipapadala niya sa atin ang tagapagligtas upang maliwanagan ng mga taong nasa kadiliman at takot sa kamatayan. At tuturuan niya tayo kung paano mamuhay ng may mabuting relasyon sa Diyos at sa kapwa. Lumaki ang batang si Juan at lumakas sa espiritu. Nanirahan siya sa ilang hanggang sa araw na nagsimula siyang mangaral sa mga Israelita. Ang pagsilang ni Jesus sa mundo ang siyang pinakamahalagang pangyayari para sa sanlibutan. Ang tagapagligtas ang magbibigay ng pag-asa para sa mga taong naniniwala sa Diyos. Lahat ng nahihirapan, nagugutom, naghahanap ng hustisya, may sakit, at patuloy na nagdurusa sa mundong ginagalawan natin ay hinihikayat na maniwala sa Kanya para sa ating kapatawaran at sa ating kaligtasan. Purihin ang Panginoong nagmamahal sa ating lahat. Tama ang sabi ni Elizabeth. Talagang napakabuti ng Panginoong Diyos. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan niyo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa unang kabanata ng Lukas. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang Buhay Kristiyano ngayon.